Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. So muli po, nandito na naman po yung lingkod dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. At syempre, bago po tayo mag-umpisa, mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ating minamahal na Congressman Sandro Marcos. At syempre, binabati din po natin lahat po ng ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na lagi po nating nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mahalaga pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. At syempre, maging ating mga kababayan din po sa abroad na lagi po nating nakakasama sa bawat araw na tayo po ay nakikipagdigma laban po sa mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. At syempre, sana po ay patuloy po kayong sumuporta at lagi ko pong sinasabi sa inyo, sana po ay wag po kayong mag-i-skip ng ads nang sa ganun tayo naman po ay kahit papaano ay makasurvive po dito sa ating pakikibaka laban po sa ating mga kalabang mga sakim, no, sa kapangyarihan. So, salamat din po sa mga nananalangin po para po sa inyong lingkod. Salamat po sa inyong lahat. Okay, pero bagong lahat, mga minamahal ko mga kababayan, sana po ay mapagbigyan nyo po ako sa aking munting kahilingan sa Pasko pong darating. Ang aking munti lamang pong kahilingan, sana po ay kahit papaano, meron po kaming maihanda na kahit kakaunti lang, sana ay meron pong hipuin ang ating Panginoon, ano, sa lalong-lalo na sa ating mga subscriber, no. At ako din po ay meron pong isang kahilingan din na matagal ko nang alam niyo, sa totoo lang, marami po akong gustong gawing napakagandang awitin para po sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya lamang dahil nga po sa ang aking instrument dito ay gitara lamang tapos sira-sira pa, medyo gusto ko sanang mag-record ng maganda, yung magkaroon man lamang ng yung magagandang sound card ba. Para pag nag-record ako, naggawa ako ng kanta para sa ating Pangulo, medyo naman, ang hiling ko po sa ating mga kababayan, lalo na sa mga ka-BBM natin, sana po ay matulungan nyo akong makabili o baka may gustong mag-donate ng pambili ng keyboard. Kasi gusto ko maging maganda yung kasi sa keyboard kasi mayroon na dong drums, no? So sana ay matulungan nyo rin na makabili ng bagong electric guitar ko, kasi gusto ko po talaga na gumawa ng maraming kanta para po sa ating mahal na Pangulo. So ako din ay nananawagan sa ating mahal na Pangulo, sana po mahal na Pangulo, mapagbigyan nyo po yung aking aking munting kahilingan, at sana kahit minsan man lang sa buhay ko, maranasan ko sa buhay ko na yung presidente na pinagtatanggol ko, pinaglalaban ko. Kasi sa totoo lang, dumarating sa punto na medyo naiinggit na ako, kasi yung ibang mga vlogger po na vlogger na nakikipaglaban din po, laban po sa mga kalaban po ng ating Pangulo, sila po kitang-kita ko naman po na sila po ay nasusuportahan, no? Samantalang tayo po dito, mga kababayan, ni Pison Duling, hindi po tayo nakakatanggap, kaya minsan pinagtatawanan na lang po tayo ng ating mga ng ating mga kalaban na DDS. Minsan sinasabi sa akin, mabubulok ka na lang, mamamatay ka na lang dyan, madidisgrasya ka na lang dyan sa pakikipaglaban mo sa bangag mo na Pangulo. Wala kang makikita dyan, wala kang maano dyan. So ayokong dumating sa punto na alam nyo yun, ang sa akin lang naman sana kahit konting mapansin tayo ng ating Pangulo. Ilang taon na pong lumipas, hanggang ngayon yan pa rin yung atin, na ilang Pasko na yung lumipas, yan pa rin yung pangarap natin na sana isang araw malingon tayo, mapansin tayo ng ating mahal na Pangulo, no? So kaya nga tinitiis ko na lang yung mga pangungutya sa akin na kahit anong gawin mo, wala yan, hindi ka papansinin yan dahil mahirap ka lang, wala kang kwentang ganito, maliit ka lang na vlogger, no? So
hindi ako nawawalan pa rin ng pag-asa, no? At sana baka naman ang ating Pangulo ang makapagbigay ng ating munting kahilingan na magkaroon tayo ng magandang instrument para po makalikha ako ng mas magaganda pang awit. Sa totoo lang, meron po akong 5 ditong kanta pa para sa kanya. Kaya lang, nagdadalawang isip na akong ilabas dahil sa totoo lang, hindi ako kasi yung record lang, yung alam niyo, yung kulang parang dahil nga wala naman, di man ako katulad ng ibang mga dyan na may sapat silang mga instrumento, kaya maganda yung kinalalabasan nung kanta nila kasi kumpleto sila ng kumbaga sa pagluluto ay may ricado, di ba? So, yun lamang po ang aking munting kahilingan sa ating mga kababayan. Kung di man ang ating Pangulo ang makapagbigay, sana po, para gusto ko sana bago dumating yung susunod na taon, marami po akong kanta na magagawa pa para po sa ating mahal na Pangulo. Yun lamang po yung aking munting kahilingan. Wala na po akong ibang hinahangad pa, no? So, bagong lahat, binabati ko po ang ating kapatid na si Peter Bertogin. Okay, so magandang araw po sa iyo, kapatid. So, baka tayo ay makaano ng pamasko sa iyo. So, mamamasko tayo dito. Tingnan natin kung sino sa mga ito yung makakapagbigay sa atin ng pamasko. So, hindi naman siguro masama at ito, lantaran. Hindi katulad ng iba dyan, patago, no? So, malalaman na lang natin na sila'y binabayaran, na sila ay humihingi ng bayad sa mga pinagtatanggol nila pagka nagkakagulo na yung kapwa nila vlogger, kagaya na lamang ni Maharlika, o kapwa din niya vlogger ang nagano sa kanya, ang nagsiwalat na tumatanggap sila, bayad sila rin nagsisiraan na. Okay, so magandang araw din po kay Evelyn na Casio Della teka lang, Billy, hindi ko alam to kung ano tong na to, basta De La Cruz ang nito, Ciadella, tama ba? De La Cruz pala to, sorry. Evelyn yata to. Evelyn Naacasio De La Cruz. Okay, so magandang araw po sa iyo, kapatid. So Merry Christmas po. Sana tayo po'y namamasko sa iyo. Okay, kay Ma'am Blessed and B. Tama ba? Blessed and be. Okay, so good morning po sa iyo, ma'am. Merry Christmas po. At kay kanina ba to? Giobita Ganas. Okay, so magandang umaga po. Merry Christmas po, ma'am. At dito po sa ating kapatid na si Luz Marie Shema, no? So good morning po. Merry Christmas po, ma'am. At syempre sa ating matagal na talaga, ito isa to sa po natin, matagal nang kasama natin. Merry Christmas po, Ate G. So sana po baka baka naman makapamasko tayo sa iyo. Kay Marilyn Dupo. Tama ba? Marilyn Dupo. So Merry Christmas po. So sana po ay nasa magandang kalagayan po kayo ngayon, mga minamahal ko mga kababayan. At syempre hindi din po natin pwedeng kalimutan at pasalamatan lalong-lalo na po si Ma'am Vilma Rosales, no? Isa po yan sa mga subscriber natin, maging si Emily Rose Di Castro. So, alam nyo, pasensya na po kayo doon po sa mga subscriber natin kapag wala naman po kayong profile na maganda, hindi ko po talaga kayo maano kasi kailangan po nandoon po talaga yung profile ninyo, yung ninyo. Hindi po pwede yung dummy account lang, no? Kasi mahirapan po tayo dyan. So, okay mga minamahal ko mga kababayan, patuloy po tayo, no? So, pag-uusapan po natin ngayon mga minamahal ko mga kababayan, ito pong naging reaction po nitong ni Sara Duterte patungkol po sa mga kaso na isinampa po sa kanya ngayon sa ombudsman, no? Hindi na po tayo magtataka
Dahil tulad nga po ng sinabi ko, habang tumatagal, dahil paigting ng paigting yung pag-iimbestiga ng ating Pangulo sa mga katiwalian ng mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan, lalabas at lalabas po ang katotohanan, mga minamahal ko mga kababayan. Okay, para maintindihan po natin at mabigyan po natin ng reaksyon, ito pong ating pag-uusapang sa araw na ito, ay panoorin muna po natin ang video pong ito. Iwala si Vice President Sara Duterte na paninira lamang ang mga bagong issue na ipinupukol laban sa kanya. Naanya'y layon lamang na pagtakpan ang usapin ng korupsyon. Inilabas ang Vice Presidente ang pahayag matapos siyang sampahan ng patong-patong na mga reklamo ng ilang grupo kahapon sa Office of the Ombudsman na may kaugnayan sa umano'y maanumalyang paggamit ng confidential funds ng kanyang opisina. Ito ang balita ni Jed Neresina. Inuna ni Vice President Sara Duterte ang patuloy umanong pagtatangka na siraan siya at imbestigahan. Ayon sa Vice Presidente, ang lahat ng mga nangyayari o isyong ibinabato sa kanya ay bahagi lang ng isang taktika upang pagtakpan ang mas malaking issue ng korupsyon sa gobyerno. Sa isang pahayag, binalikan ni VP Duterte ang tinawag niyang full-blown fishing expedition o malawakang paghahanap ng bagay na maaaring basihan ng kanyang impeachment. Muli niyang binanggit ang umano'y courting o pagkuha ng mga pirma para sa kanyang impeachment, kapalit ng budget allocations. At ngayon ay mayroon na naman aniyang panibagong fishing expedition na inilunsad para gumawa ng mga paratang at magkaroon ng basihan para muli siyang imbestigahan. Okay, so hanggang doon na lang po mga minamahal ko mga kababayan. Okay, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, kung ako po ang tatanungin ninyo, tatanungin ko rin muna kayo, ano ba ang masisira pa kay Sara? Sige nga, ano pa ang masisira kay Sara? Yan lang yung simple kong sagot, ay tanong. Pwede nyo pong i-komento dito yan sa atin. No? Yan lang simple kong tanong. Meron pa bang masisira kay Sara Duterte o sisirain kay Sara Duterte o sa mga Duterte? Napakasimpleng tanong yan. Alam ko maraming mas magiging sagot ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung ating mga subscriber. 'Di ba? Oh. So, alam nyo, yung tanong na yan, yung sinabi na yan ni Sara Duterte, yung pinapalabas niya na yan, sinagot po agad yan ni dating Senador Leila de Lima. Na kung saan ay winalang yan nila. Na kung saan ay ginawan nila ng kwento, ginawan nila, binuuhan nila ng isang kwento para lamang makulong ng napakatagal sa kulungan. Nang sa ganon ay mawala sa kanilang landas si Leila de Lima na kung saan nakatuklas ng kanilang mga katiwalian, ng kanilang mga kabulukan. Sa totoo lang, natatawa na lang po ang taong bayan dahil kung sino man ang malakas manira at naninira ay walang iba kundi sila. Baka nakalimutan yata ng mga Duterte na may isa silang tao na sinira nila ang buhay. Na kung saan hinanapan nila ng kwento, hinanapan nila ng mga kasinungalingan, gawa-gawang mga istorya para lamang makulong ng napakatagal sa bilangguan. At isa dyan, si Leila de Lima, na naging biktima nila sa kanilang mga kahayupan. Ngayon, pakinggan po natin kung ano po ang naging sagot nito ni dating Senador Leila de Lima sa naging pahayag nitong baliw na Vice Presidente ng ating bansa. Ito, panoorin po natin. So how can that be considered as fishing expedition? A fishing expedition presupposes walang ebidensya. These are voluminous evidence, documentary, and of course we can expect testimonial and real evidence. So yun, tama po. Yung sinasabi po ni Sara, gusto niya kasing palabasin ng mga yan ay paninira lamang. Sabi ni Leila de Lima, liliwanagin ko lamang po ang paninira, yung sinasabing fishing expedition na yan,
Yung paninira po, yan po yung wala kang ebidensya. Ang problema po mga minamahal ko mga kababayan, tad-tad na po ng ebidensya, sobra-sobra pa. Mas lumiliwanag pa ngayon, lalong-lalo na nang nagsalita na si Madriaga. Mas lalong luminaw. Kasi yun mismong taong yon na si Madriaga, naging bagman niya. Alam ang ginawa niya noong mga panahon na siya'y nangangampanya na kung saan ang ginamit niya sa pangangampanya na pera ay nagmula sa mga drug lords, nagmula sa mga nagmamayari ng Pogo, na kung saan illegal, kaya pinalayas doon sa sarili nilang bansa at dito sa bansa natin na mayagpag. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, para sa akin, maniniwala ba kayo kay Sara Duterte? Sa pagmumukha pa lang ni Sara Duterte, sira na eh. Di ba? Sa ugali pa lang niya, sira na siya sa taong bayan. Sa mga ipinakita niyang pagbabanta, sa mga ipinakita niyang galawan, sa mga ipinakita niya sa mga Pilipino, sira na siya. Kaya nga ang tanong ko kanina, napakasimple lang eh. Meron pa bang sisirain sa kanila? Meron pa ba? Para magsalita siya na naninira lang, ano bang sisirain sa kanya? Na mismong siya ang sumira sa sarili niya, unang-una. Magnanakaw siya. Pangalawa, malandi siya. Pangatlo, wala siyang modo, walang niya, mamamatay tao, siraulo, baliw. So ano pa sisirain sa kanya? Pero, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, yung rason niya na yan, yung sinasabi niya na yan, yan ay rason lamang po, yan ay palusot lamang po nito ni Sara Duterte. Pero, hindi po siya makakalusot sa kanyang pagpapalusot. Dahil, sirado na yung pintuan para sa kanilang mga estilo. Sunog na yung kanilang mga diskarte. Hayag na, alam na. Booking na yung kanilang mga galawan. Diba? Tingnan nyo. Sa kanya palang pagpunta parito, papunta doon sa dahig, halos naubos na lang yung oras niya. Sa 100% na dapat nandito siya sa Pilipinas para siya ay maglingkod. 90% ang nandoon lang siya sa dahig. Bakit? Sabihin ko sa inyo mga kababayan ang katotohanan. Bakit lagi siyang nasa dahig? Kasi obligasyon niya yun at may kinakatakutan siya. Na baka, di ba? Aminin ng tatay niya na siya ang may kagagawan. Alam na pala ni Digong eh. Nalaman na Digong kasi pinapanood pala ni Digong yung ano natin. Nung nalaman ni Digong na plano pala niya yon, mas lalo siyang ano. At sa totoo lang, balita ko, hindi siya kinakausap ngayon ng kanyang ama. Nung nalaman ni Digong na tayo po ay nung pinaalam natin, yung sinabi natin na yung pala, siya pala ang nagpakulong mismo sa kanyang ama. Kaya nagsusumamo siya ngayon sa kanyang ama. Kaya inuubos niyang oras yun, baka biglang magsalita yung tatay niya. Sa totoo lang, nagpaplastikan na lang po yung mga yan. No? Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, madali namang sabihin na sinisiraan lang siya eh. Madaling sabihin lalong-lalo na sa mga politikong magnanakaw na katulad ni Sara. Madali lang niya sabihin yun. Kasi bakit? Alam nga naman sabihin yan, totoo. Wala namang magnanakaw na sasabihin totoo yung ninakaw niya. Talagang itatanggi niya yan. Dahil yan na yung number 1 nilang sandata, ang itanggi. Yung kanilang mga ginawang krimen. Yung kanilang mga pagnanakaw. Yung kanilang pang-aabuso. Pero isa lang masasabi ko mga kababayan. Sa ayot sa gusto ni Sara Duterte, lilitaw at lilitaw ang katotohanan sa pamamagitan ng malinaw at matibay na ebidensya. Na kung saan, kahit sinong pinakabayarang abogado, pinakabayarang judge, hindi ito mapapasinungalingan. Sapagkat malinaw pa sa tubig na hindi nadadapuan ng hangin yung katotohanan. Kaya nga, doon sa awit natin sinasabi ko doon, huwag hayaan ng ating mahal na Pangulo na magapi ng kasinungalingan ang katotohanang magpapalaya sa mga Pilipino. Bakit? Kasi pag tayo ay patuloy, kapag ang katotohanan ay patuloy na nagagapi ng kasinungalingan,
Ang mahihirapan dito at masasakripisyo dito at mahihirapan dito ay mga Pilipino. Tingnan nyo, noong mga panahon ni Rodrigo Roa Duterte, tayo po ay nasa ilalim ng kasinungalingan. Kaya nga sa ilalim ng kasinungalingan na yon, mga Pilipino ang nagdusa. Maraming Pilipino ang namatay. Maraming mga Pilipino na nag-aakalang nasa mabuting kamay sila, nasa mabuting pangangalaga sila ng isang pangulo, pero hindi nila alam. Nasa kanilang paniniwala, niloloko lang pala sila. Pinaniwala lang sila na yung pangulo na kanilang hinahangaan ay traidor pala, na kung saan nakikipagsabuatan sa mga drug lords, nakikipagsabuatan sa mga pinuno ng ibang bansa para sakupin tayo, na kung saan sila ay nakikipagsabuatan sa mga ilegalista, na kung saan naging lungga ng mga kawatan, naging lungga ng mga sugarol, naging lungga ng mga masasamang loob itong ating bansa, sapagkat pinapasok ni Rodrigo Roa Duterte dito sa ating bansa yung pogo na yan, na kung saan natuklasan ng lahat ng kasamaan, lahat ng katiwalian, lahat ng kalokohan, lahat ng mga masasamang gawa ay nandiyan dyan. Diba? Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, kahit ano pang tanggi ni Sara Duterte, hindi na siya makakalusot. Kung sa Senado, kaya niyang laruin, kaya niyang palusutin ang sarili niya para hindi makapanagot, sa ombudsman hindi. At natitiyak ko, sa pamamagitan ng ombudsman, magtatapos ang karir o political career nito ni Sara Duterte. At doon na rin magtatapos yung lahat ng kanyang mga kabaliwan. At doon na rin magtatapos yung lahat ng kanilang mga kasamaan. Doon na rin magtatapos lahat ng kanilang mga masasamang plano laban po sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa ating mahal na Pangulo. Alam nyo, dapat lang bago bumaba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maipakulong niya ang lahat ng mga Duterte. Bakit? Kasi alam naman natin, nagsalita na si Roque. Anong sabi ni Roque? Na kapag si Sara Duterte daw ang naging Pangulo, lahat ng involved, lahat ng mga kalaban ng mga Duterte ay sisingilin nila. So ibig sabihin, nasa panganib, hindi lamang po ang buhay ng iilan sa atin, pati ng buhay na, lalong-lalo na, ng ating mahal na Pangulo. Kaya dapat lang na madaliin ng ombudsman na panagutin, singilin, ikulong etong mga ito. Lahat ng mga alipin, lahat ng mga alipores, hulihin, ikulong nang sa ganon. Mawala man sa pwesto ang ating mahal na Pangulo, walang mga demonyo, walang mga mamamatay tao, walang mababangis na mas mabangis pa sa hayop ang, kumbaga, aabuso o magtatangka sa buhay ng ating mahal na Pangulo at ng ilang mga kasama natin. Kaya dapat samantalahin po ng ating mahal na Pangulo. Bago tumungtong ang 2027 pala, dapat malinis na. Dapat lahat tahimik na. Dapat lahat nakakulong na. Nang sa ganon, unang-una, magiging payapa na po ang ating bansa. Dahil alam naman natin na ang nagdala ng kaguluhan, ng pagkawatak-watak, ng pagkabahabahagi sa bansang ito ay itong mga Duterteng ito. Dahil simula lang na nakatikim sila ng mataas na kapangyarihan dahil sa tulong ng mga drug lords at mga mayayamang mga nagmamayari ng pogo, ayaw na nilang bumaba sa pwesto. Parang gusto na nila na sila lang habang buhay, katulad ng kanilang ginawa sa Davao City, na kung saan matagal na panahon nilang niloko, matagal na panahon nilang inilagay sa kapangyarihan ng kasinungalingan ang mga taga Davao. Biro mo, nagulat yung Krami, bakit zero crimes yung Davao. Yung pala natuklasan ni General Torre na ang utos pala ni Duterte, wag ilista, wag i-blatter doon yung mga nangyayari doon ng mga krimen para sabihin lang na maganda, malinis, tahimik ang Davao. Pero ang katotohanan, mas matindi pa pala sa Tondo yung mga nangyayari dyan sa Davao City, na kung saan ilang libo na ang
kumbaga ay pinatay, sinalvage. Base yan kay Las Cañas na leader mismo ng Davao Death Squad ni Rodrigo Roa Duterte. So kung iisipin mo, sa buong Pilipinas, ang pinaka nakakatakot palang lugar, ang pinaka ano pala na lugar, yung Davao City. Dahil maraming missing. Maraming nagaganap na hindi na ililista, hindi na ibablatter. Buti na lang hinipo ng Diyos si Las Cañas. Buti na lang na konsensya siya at nalaman ng buong Pilipinas ang katotohanan kung ano at sino at ano ba talaga ang sitwasyon dyan sa Davao City. Diba? Oh. Kaya nga galit na galit sila kay General Torre kasi natuklasan, maraming umamin na mga kapulisan na ganito po kasi, kaya po zero dito kasi ganito, kapag may ganito ganyan, tumatawag si Duterte o ganito ang instruction nila na wag i-bablatter para malinis, para sabihin na kontrolado at magaling na mayor etong si Rodrigo Roa Duterte. Pero dahil nga tulad ng sinabi ko, kahit gaanong tago, kahit gaanong kasinungalingan ang gawin ni Rodrigo Roa Duterte, lalabas at lalabas ang katotohanan at mismong ang Diyos ang hahanap ng paraan, ang Diyos ang hahanap ng dahilan, ang Diyos ang hahanap ng pagkakataon para malaman ang katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan ni Rodrigo Roa Duterte. So ganun din dito kay Sara Duterte. Kung ano man ang kanyang sinasabi ngayon, kung ano man ang kanyang mga alibay ngayon, alibay yan ng isang taong sinungaling, isang babaeng walang dangal na kung saan talagang manang-mana sa tatay niya. At triple ang kasinungalingan nito sapagkat lumaki ito. Magmula nang lumaki si Sara Duterte, huwag na tayo magtaka kung bakit ganun niyang kalupit kung magsinungaling, magdrama, kung magpanggap. Sapagkat yung unang-unang kinain yan, o unang-unang lumapag, pumasok sa tiyan yan, bata pa lang yan, yung ginastos ng tatay niya para siya ay lumaki mula sa panluloko, mula sa nakaw, mula sa pandarambong, mula sa kasinungalingan ng kanyang ama. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit yung mga anak ni Rodrigo Roa Duterte sanay na magsinungaling, sanay na magpapatay, sanay na magnakaw sapagkat lahat ng pinakain sa kanila ng kanilang ama mula sa kasamaan. Kaya wag na tayo magtaka kung ganun kahusay itong mga Duterteng ito pagdating sa kasinungalingan. Pero ganun pa man, tulad ng sinabi ko, hindi habang buhay mananaig o maitatago ng mga Duterte ang kanilang mga baho. Dahil sa pamamagitan po ng ating Pangulo, Apo Lakay Ferdinand Marcos Jr., sa pamamagitan ng administrasyong ito, kahit gaano pa kalayo o kalalim yung mga baho na yan, kayang hukayin sapagkat totoong Pangulo ang naglilingkod sa ating bansa. Totoong Pangulo ang nagbibigay serbisyo sa ating sa ating bansa at nagbibigay kaluguran sa mga maraleta. Tandaan ninyo, hindi mapapasinungalingan at hindi mapapahindian at hindi pwedeng itanggi ni numan ang katotohanan na sa lahat maliban sa ama ng ating mahal na Pangulong si Ferdinand Marcos Sr., tanging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lamang po ang naglakas ng loob na makipagdigma, makipag-away, makipagsukatan ng lakas sa mga politikong dambuhala na kung saan ay talagang mahirap banggain sapagkat matitibay na poste, matitibay na pader. Pero ang ginagamit po ng ating Pangulo na lakas ng loob, tibay, ay yung paniniwala natin sa Kanya at yung ating pananalig sa Kanyang pagiging tapat sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa bansang ito. So sa ating mga kababayan, tulad po ng sinasabi ko, sa ayot sa gusto ni Sara Duterte, kahit anong pagpapalusot niya, hindi na siya makakalusot. Sapagkat itinadhana po ng Diyos na ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang magiging katapusan nila. Sapagkat siya po ay talagang sinadya na itinalaga ng Diyos para po magkaroon na ng katapusan ang kaguluhan sa bansang ito at para matuldukan na rin ang pagnanakaw ng mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan na tulad ng mga Duterte na mapagpanggap na mga makatao, makadiyos pero mga demonyo, diablo, traidor sa bansang ito. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.